Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang lalaki na binabangungot tungkol sa isang pangyayaring naganap noon. Nagising siya sa kanyang alarm at naligo para simulan ang kanyang araw. Ang lalaki na nagngangalang Junior ay kumain ng almasal at lumabas ng apartment. Pagkatapos ay nakita niya ang isang lalaki na hinahampas ang asawa nito habang ang kanilang anak na babae ay nasa tabi nila. Nakita sila ni Junior ngunit lumayo nang hindi nakikialam. Binayaran niya ng cash ang kanyang inumin sa coffee shop at tinanong ng waitress kung bakit palagi siyang nagbabayad ng cash. Pabiro niyang sinabi sa kanya na ayaw lang niyang malaman ng gobyerno na nagkakape siya. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang pinagtatrabahuan at nagsimulang magtrabaho. Dumating ang amo niyang si Paul at tinukso siya tungkol sa pagiging maaga araw-araw. Kinagabihan, nagpaalam si Junior sa kanyang mga kasamahan at sinabi kay Paul na oras na para uminom at nagmaneho sa isang bar. Doon, nag-order siya ng inumin at uminom ng maraming shot. Kinaumagahan, ginawa niya ang parehong bagay tulad ng ginagawa niya sa bawat oras at pumasok sa trabaho. Habang siya ay nagtatrabaho, ang mga bata ay dumating at pinagtatawanan siya, ngunit tinakot niya sila. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa parehong araw. Siya ay gumising ng maaga, kumakain ng kanyang almusal, nagmamaneho sa isang coffee shop, kumukuha ng kape, pagkatapos ay pumapasok sa trabaho. Isang araw, habang nagkakape siya, nakita niya ang kanyang kapitbahay na inaabuso ng kanyang asawa at nagpasya siyang magkape sa kafe. Lumapit siya at nagsimula ng pag-uusap. Tinakpan ng nanay ang kanyang mata gamit ang salamin. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tutulungan din siya ng Diyos balang araw bago tumayo para umalis. Sa India, isang grupo ng mga thug ang nasa kotse, naninigarilyo at naghihintay ng sasakyan na lumabas. Nang makita nila ang kanilang target na palabas sa isang gate, sinundan nila ito. Huminto ang sasakyan at lumabas ang isang matandang lalaki at huminto rin ang mga tulisan. Ang palengke ay napuno ng mga tao at ang kabilang sa kanila ay si Harry na nagpapatugtog ng musika kasama ang ibang lalaki. Sa sandaling matagpuan nila ang lalaki, bumaba sila sa kanilang sasakyan at nagsimulang bumaril sa kanyang direksyon ng sabay-sabay. Natamaan din ng baril ang mga taong nasa paligid nito, kasama rin ang mga bata. Biglang gumanti ang security team at binaril ang mga magnanakaw, ngunit mabilis na nakatakas. Isang ina, nakasama ang kanyang anak na babae, ay tinamaan din ng ligaw na bala. Iniulat ng mga mamamahayag ng balita ang insidente. Nagsimulang maghukay ang mga tulisan para mailibing ang isa sa kanilang namatay na miyembro. Tinawagan sila ni Alem, ang lalaking nagutos sa kanila, at sinabi sa kanya ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Alem na dapat ay alam nila na maaaring nandoon ang mga pulis, ngunit sinabi sa kanya ng lalaki na hindi ito mga pulis, marahil ay may nakakaalam tungkol sa kanilang plano. Samantala, ang mga detective na nagtatrabaho sa kasong ito ay binigyang diin ang tungkol dito. Nabanggit ang babaeng nawalan ng anak at nagpa siya ang detective na kausapin siya. Nagtungo sa ospital ang mga detective upang makita ang ina na nakahiga at walang malay. Ang babae ay si Samira, ang asawa ni Junior. Sa kabilang banda, makikita natin ang isang underground illegal boxing tournament kung saan kasali si Junior. Hinubad niya ang suot na jacket at nagsimulang makipaglaban sa kanyang kalaban na mabilis na dinaig siya. Habang nakikita natin ang eksena ng labanan, makikita natin ang isang lalaki na nagsasabi sa mga detective kung gaano kadelikado si Junior. Sinabi niya sa kanila na dati siyang undercover agent at ngayon ay isa na siyang kriminal. Sinabi niya sa kanila ang kanyang kalupitan at ang lahat ay nag-aalala tungkol sa kanyang reaksyon sa pagkamatay ng kanyang anak na babae. Napansin ng mga detective ang mga tawag sa telepono na nagmumula sa cell tower ng Armenia, kaya nalilito sila tungkol dito. Samantala, tumakbo si Junior sa kanyang bahay at binuksan ang kanyang computer upang tingnan ang balita at napagtantong totoo nga ang balita. Nagsimula siyang magkaroon ng flashback habang kasama ang kanyang asawa. Sa oras na ito, dumating ang puwersa ng pulisya sa apartment ni Junior, ngunit huli na sila. Nagmaneho si Junior papunta sa embassy, ngunit sa sandaling inis kanila ang kanyang pasaporte, napagtanto nilang si Junior iyon. Pinatunog nila ang alarma at naaresto siya. Hiniling ni Junior na dalhin siya sa India, ngunit walang nakikinig sa kanya. Isang opisyal ng gobyerno ang nagbigay ng talumpati tungkol sa pag-atake sa merkado ng India. Nangako din siya na makikilala nila ang mga kriminal na ito. Isang reporter ang nagtanong tungkol sa sitwasyon ni Junior sa Armenia. Nagsimulang magtanong din ng ibang mga reporter tungkol kay Junior, ngunit hindi ito pinapansin ng lalaki. Samantala, nakatali si Junior at may patuloy na humahampas sa kanya ng bakal. Habang nakatali siya doon, nagsimula siyang magkaroon muli ng flashback.
Matapos niyang mabalitaan ang pagbubuntis ng kanyang kasintahan, nag-propose siya at pinakasalan ito. Dahil dito, nagpa siya siyang magbitiw sa trabaho at sinabi ito sa kanyang amo. Hiniling sa kanya ng kanyang amo na gawin ang isang huling assignment na hindi nangangailangan ng mga armas, kaya pumayag si Junior na gawin iyon. Ipinaalam ng kanyang amo sa ibang tao na magbibitiw na si Junior at sinabi sa kanya ng lalaki na dahil maraming impormasyon si Junior tungkol sa kanilang organisasyon, dapat siyang tapusin. Nakipagkita si Junior sa dalawang matatandang mag-asawa para sa kanyang huling misyon. Habang nag-uusap sila ay binaril silang dalawa ng isang sniper. Nakita ni Junior ang sniper na nakatutok sa kanya, ngunit nagawa niyang iwasan ang bala sa tamang oras. Bumalik sa kasalukuyan, dumating ang isang lalaking nagngangalang Sudesh, kung saan nakatali si Junior at sinabihan ng mga opisyal na nagpapahirap sa kanya na umalis at naglakad papunta kay Junior. Sinabi niya sa kanya na sisirain siya ng sistema at pumunta sa mga opisyal na nakatayo sa labas. Sinabi niya sa kanila na siguraduhin siya ay buhay, ngunit huwag magpapakita ng awa. Bumalik sila sa loob at sinimulan siyang hampasin, ngunit nakatanggap sila ng isang sulat na kukunin siya sa pangangalaga ni Sudesh. Binigyan din siya nito ng papel na nag-uutos para kunin si Junior. Binanggit ng opisyal na hindi niya inaasahan ito mula sa mga awtoridad, ngunit palihim na sinabi ni Sudesh na mas pahihirapan si Junior kung saan man siya pupunta. Dinala si Junior para dumalo sa libing ng kanyang anak, lumuhad ito sa tabi nito at nagsimulang umiyak at sumigaw. Dumating ang mga pulis at dinala siya. Tumakbo si Samira sa kanya at niyakap siya, ngunit pinaghiwalay sila ng puwersa ng pulisya. Habang inihahatid si Samira, sinubukan siyang aliwin ng babaeng opisyal. Sinabi niya sa kanya na dapat niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay dahil hindi makakalabas si Junior sa kulungan. Samantala, ibinabalik na sa kulungan si Junior. Ngunit bigla siyang naglunsad ng pag-atake sa mga opisyal sa sasakyan at nagawa niyang madaig silang lahat. Sa panahon ng labanan, nahulog ang isang opisyal mula sa kotse. Maya-maya pa ay bumangga ang sasakyan. Nakita ito ni Sudesh at bumaba ang lahat sa sasakyan nang makita si Junior na naglalakad palabas ng sasakyan na nakakadena pa rin. Muli niyang sinugod ang mga opisyal sa labas. Habang babarilin na sana siya, dumating si Sudesh at sinabihan silang huwag siyang babarilin dahil kailangan nila na buhay siya. Nilabanan silang lahat ni Junior at nagawang tanggalin ang kanyang posas habang naglalaban sila. Pagkatapos ay kinuha niya ang isa sa mga baril ng mga opisyal at binaril ang lahat sa eksena, kabilang si Sudesh at ang iba pang mga detective. Pumunta ang mga detective sa kanilang mga superior para iulat ang nangyari. Nagalit siya sa nangyari at humingi sila ng tawad na nangakong huhulihin siyang muli. Matapos makatakas, pumunta si Junior sa bahay ni Harry. Hinintay niya si Harry doon at inatake siya pagdating niya. Isinandal niya ito sa pader ngunit sa halip ay sinuntok ang pader. Pareho silang kumalma pagkatapos noon at nagsimulang humingi ng tawad si Harry. Sinabi niya sa kanya na tatapusin na sana niya ang kanyang paghihirap pagkatapos ng araw na iyon, ngunit hindi niya magawa. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Junior at nakiusap na barilin siya. Kinuha ni Junior ang baril at inilagay sa kama, sinabi sa kanya na anak din niya ito. Pagkatapos ay hinugasan niya ang dugo sa kanyang katawan at sinabi kay Harry na gusto na niyang umuwi. Sa pagpasok niya sa bahay sa dati niyang tinitirhan kasama si Samira at ang kanyang anak na si Jessica, nagsimula siyang magkaroon ng flashback habang magkasama silang naglalaro at gumugugol ng oras na magkasama. Kalaunan ng gabing iyon, sinusuri ni Junior ang footage mula sa palengke kung saan pinatay ang kanyang anak na babae. Habang tinitingnan niya ito, napagtanto niyang ang target na binabaril ng mga magnanakaw ay hindi tumama mula sa kanila, kundi mula sa kabilang panig. Pagkatapos ay sinimulan niyang pag-isipan kung sino ang bumaril. Naalala niya tuloy ang panahon na kamuntikan na siyang mamatay na nagawa niyang iwasan. Makikita natin ang isang lalaki na nakatanggap ng tawag sa kanyang mga tauhan na hindi nila nagawang patumbahin si Junior at nang marinig ito, inutusan siya ng kanyang superior na ituro siya bilang isang kriminal sa media at publiko ngayong hindi nila nagawang patumbahin siya. Nakita ni Samira ang balitang nakatakas si Junior at nabitawan ang telepono niya dahil sa gulat. Sa isang restaurant, makikita ang isang opisyal na kumakain at umiinom. Pumasok sina Harry at Junior at umupo sa tabi niya. Sinabi ng opisyal kay Junior na hindi niya deserve ang nangyari sa kanya. Sinaksak ni Junior ang kanyang mga kamay gamit ang isang kutsilyo at sinabi sa kanya na aminin ang lahat. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa araw ng pagbaril. Sinabi niya sa kanya na siya ang bumaril sa target ng mga magnanakaw. Nang hilingin ni Junior na sabihin ang lahat, ibinunyag ng opisyal na ang utos ay galing kay Hawasing.
Ipinaalam na si Hwa Sing ay sangkot sa insidente at umalis sina Junior at Harry matapos patumbahin ang opisyal. Nagtungo sila sa isang templo at pinatumba ang lahat ng mga bantay sa labas. Si Hwa Sing ay dumalo sa pagdiriwang ng relihiyon sa templo. Sinabi niya sa pari na nandyan si Junior para sa kanya at tiniyak sa kanya na maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang pagsamba. Matapos tapusin ang lahat ng lalaki sa daan, naglakad sina Junior at Harry sa tabi ni Hwa Sing. Patuloy niyang ginagawa ang ritual habang sinasabi sa kanila na 49 na beses niyang ipinagdiwang ang Diwali sa lugar na ito. Pagkatapos ay sinimulan niyang sabihin sa kanya ang pangyayari. Sinabi sa kanya ni Hwa Sing na kailangan niyang gawin ang paghihiganti niya sa Georgia. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang lalaki na nagngangalang Edward Callow at ang nakababatang kapatid ni Edward ang nasa likod ng lahat. Sinabi sa kanila ni Hwa Sing na siya ay tumatanggap lamang ng mga order. Pagkatapos ay tinawagan niya ang isang lalaki na nagngangalang Baba at sinabi sa kanya na nandoon si Junior at mapanuksong sinabi ni Baba na sabihin kay Junior na gumawa na lang siya ng bagong anak. Sa galit nito, binaril ni Junior si Hwa Sing sa ulo na tinapos ang kanyang buhay. Nakipagkita si Junior kay Samira. Umiiyak na sinabi ni Samira kay Junior na madalas na tinatanong siya ng kanyang anak ngunit wala siya doon para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ipaghihiganti niya ang pagkamatay ng kanilang anak at nagyakapan sila. Matapos umalis sa lugar ni Samira, nagsimula si Junior sa kanyang paglalakbay sa Georgia. Pumunta siya sa bahay ng kanyang kapatid at sinalubong siya ng kanyang kapatid at ng kanyang pamangkin. Kinagabihan, sinabi ni Junior sa kanyang kapatid ang tungkol kay Edward Callow. Nakilala ng kanyang kapatid ang pangalan at sinabi sa kanya na si Edward Callow ay isang mapanganib na kriminal. Sinabi niya sa kanya kung paano niya pinatay ang isang senador. Samantala, makikita natin si Edward Callow na nakikipagkita sa isang senador. Walang galang na kinausap ng senador si Edward at sinabi sa kanya na may flight siyang dapat na maabot at lumayo. Tinawag siya ni Edward mula sa likuran at sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang sarili bago siya sakalin hanggang mamatay. Si Samira, na napapalibutan ng mga reporter, ay nagsimulang mabigo at itinapon ang kamera ng isa sa mga reporter. Mabilis na sumama ang loob niya at kinuha ang kamera at ibinigay sa cameraman. Si Junior at ang kanyang kapatid ay nagsimulang magplano ng kanilang plano ng paghihiganti. Inimbestigahan nila si Edward Callow at ang mga taong nakakasalamuhan niya. Isang detective ang pumunta para makipag-usap sa isang bilanggo. Nagtanong ang detective tungkol kay Junior. Sinabi lang ng lalaki na walang paraan para pigilan si Junior maliban kung papatayin nila ito. Samantala, lumapit si Junior sa bahay ng kapatid ni Edward Callow. Pinatumba ang lahat ng mga bantay sa labas. Pagkatapos ay lumabas siya sa tubig sa likod ng kapatid ni Edward at nilunod siya. Nakita ni Edward ang katawan ng kanyang kapatid at sinipa ang lahat ng mga opisyal mula sa kanyang ari-arian. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tauhan na ang nasa likod ng lahat ng ito ay si Junior at ipinakita sa kanya ang footage ng pagstalk niya sa kapatid ni Edward sa isang club. Nang makita ito, inutusan ni Edward ang kanyang mga tauhan na dalhin sa kanya ang lalaking kasama niya dahil imposibleng mahuli si Junior. Kanidnap ng mga tauhan ni Edward ang pamangkin ni Junior. Naglunsad ng pag-atake si Junior sa mga tauhan ni Edward at dinala kay Edward. Inutusan ni Edward ang kanyang mga tauhan na dalhin ang babae at binyantaan siya ni Edward na sinasabing ibebenta nila ang batang babae. Pagkatapos ay ipinakita ni Junior ang isang recording ng anak ni Edward na kanidnap sa isang basement kaya napilitan silang pakawalan sila. Pagkatapos ay umalis siya kasama ang kanyang pamangkin na si Sarah, ngunit sinundan siya ng mga tauhan ni Edward. Nagmaneho si Junior sa isang abandonadong garahe at iniwan si Sarah sa kotse. Pagkatapos ay inihanda niya ang kanyang mga sandata at lumabas upang harapin si Edward at ang kanyang mga tauhan. Lumapit ang mga tauhan ni Edward sa abandonadong gusali ngunit inatake sila ng iba't ibang bitag na itinakda ni Junior. Pagkatapos ay naglunsad si Junior ng isang pag-atake at pinatumba ang karamihan sa kanila. Nahanap nila ang sasakyan at kinuha si Sarah, ngunit nagpakita si Junior at pinatumba din sila. Pagkatapos ng maraming labanan, nagawa ni Junior na patumbahin silang lahat at tumakbo kasama si Sarah. Dumating ang mga pulis at itinago ni Junior si Sarah sa itaas bago lumabas para tapusin ang kanyang trabaho. Sinimulan niyang barilin ang mga natitirang tauhan ni Edward. Habang ginagawa niya iyon, tinamaan siya ng baril sa braso at bumagsak. Dumating si Edward at nagsimulang magtanong kung nasaan ang kanyang anak. Nagsimulang magkaroon ng flashback si Junior sa kanyang pamilya at naghagis ng lighter sa lupa na nagsimula ng apoy. Ginamit niya ang distraction na ito para bumangon at salakayin ang mga lalaking nakapaligid sa kanya.
Pagkatapos ay kumuha siya ng power drill at nag-drill sa puso ni Edward sa kabila ng kanyang mga pakiusap at alok ng pera. Matapos tapusin si Edward, kinuha ni Junior si Sarah at tumakbo palabas ng lugar na ito habang sumabog ito sa likuran nila. Pagkatapos ay sinabihan niya si Sarah na tumakbo palabas ng pinto habang siya ay nanatili sa likod. Lumabas si Sarah at natagpuan ng mga pulis sa labas. Sa huling eksena, makikita natin ang isang press conference kung saan tinatanong ang mga detective tungkol sa kaso. Hinarap sila ng isa sa mga reporter at tinanong kung si Junior ba talaga ang kriminal, ngunit iginiit ng mga detective na siya nga ang kriminal. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita natin si Junior sa isang bangka na papunta sa India. Umakyat siya at tumayo sa tabi ng bangka na nakatingin sa tubig. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.